unahin po nating pag-usapan ang tungkol po dito sa pagbabatikos sa Pa-Closet Bazaar na in-announce ni Chinita Princess na kung saan ang maiipon po niya rito ay ibibigay po niya sa charity. Ngunit batikos kay Kimi, bakit hindi na lang ipamigay daw sa mahihirap? Madami naman siyang pera. Grabe naman, parang obligasyon ni Kimi pa ang palamunin ng buong lipunan. Grabe naman, porke may pera, porke mayaman, obligasyon na ang di ba yan naman po ay kawang gawa. Dapat kayo matuwa na lamang dahil si Kim Chiu ay may gininto ang puso. Grabe rin talaga minsan, yung mindset talaga ng ibang Pilipino, hindi nakaka-proud no? Kaya naman tayo po ay lalong lumulubog dahil sa mga ganyang mindset. Anyway, post po ni Pinoy Trending, Kim Chiu, inaanyayahan ang mga fans sa kanyang Closet Bazaar. Para bang sila pa ang may trust issue kay Kimi, para siguro iniisip nila, bebenta para magkaroon ng pera sa halip na ibigay na lang sa may hirap. Like, OMG, sa daming pinagdaanan ni Kimi, siya po ang dapat na magkaroon ng trust issue kasi unang-una hindi naman niya obligasyon ang palamunin ang lipunan. Nagigets niyo ba? Na pa-O to the M to the G talaga ako. Kung tutuusan, dapat gobyerno ang gumagawa ng ganito. I mean like pera na niya yan kung tutuusin, 'di ba? So sino sila para questionin si Chinita Princess? So pera niya yan, so siya po ang may karapatan magkaroon ng trust issues. Kung ganyan naman yung taong tutulungan mo, like yung galing mang Westchon, di bali na lang, di ba? Ang hirap talaga tulungan na sa atin pong kapwa Pilipino. Daming daming dada. Kaya mas maganda talaga sa charity na lang ibagsak ni Chinita Princess ang kanya pong ibibigay. So anyway, sabi dito, nagpaabot ng special na paanyayaya si Kim Chiu sa kanyang mga fans na dumalo sa kanyang Closet Bazaar kung saan ibebenta niya ang ilan sa kanyang mga damit. Ayon sa actress, ang presyo ng mga items ay abot kaya lamang na naglalaro mula 50 pesos hanggang 2,000 pesos para mas maraming tao ang makasali at makabili. Hindi lang ito basta pagbebenta para kay Kim, dahil nilinaw niya na ang lahat ng malilikom na pera mula sa bazaar ay ibibigay sa charity. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang misyon na makatulong sa mga nangangailangan at pagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabila ng mabubuting intensyon ng actress, may ilang netizens na hindi natuwa at nagkomento na mas mainam daw na sana kung direktang ipamimigay na lamang niya ang mga damit sa kanyang mga fans, lalo na't marami naman siyang pera. Ngunit para kay Kim, ang pagbibigay sa charity ay mas makabuluhan at makakatulong hindi lamang sa mga fans, kundi pati sa mas malawak na komunidad. Tama naman, di ba? Mas mas makabuluhan talaga kung magbibigay po siya sa charity. At the same time, ang mga fans willing suportahan ang advokasya nito ni Kim Chiu, ni Kim Chiu. Hindi ba? Ang mga fans po ni Kimi sang-ayon. Kaya kung wala naman pong magiging ambag, na lang, shut up na lang, hindi ba? Ayun. So magsisimula po ito January 28 to February 1, 2026. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa 7th VP Choice Awards sapagkat nais natin congratulate ang Kim Pao dahil sila po ay nominado sa Love Team of the Year. Sina Kim Chiu and Paula Virino or Kim Pao.
Grabe, nagsisimula pa lamang po ang taon pero nominado na po agad-agad ang Kim Pao. Anyway, binati rin po sila ng congratulations ng Star Magic. Meron nga rin po silang post kung saan, ito nga po, they are rooting for Kim Pao din. Diba, nananawagan po sila para sa 7th VP Choice Award under the Love Team of the Year category. So kasama po dyan ang Kim Pao sa kanilang Iflinex. So nawa po ay masuportahan natin sila Kim and Paolo. So para sa mga hindi pa alam kung paano bumoto, pumunta lang po kayo sa Star Magic account sa FB. At the same time, i-click po ang mga link na kanilang inilalagay po sa caption. So, yan po ang paraan para makaboto. Ito po ay sure, mga kakimpaw ha. Hindi po ito katulad ng mga mema-mema na pool o botohan na ginagamit lamang po ang Kimpaw at iba pang mga artista para magparami lang po ng followers. Ito po ay legit na isinare din ng Star Magic para sa 7th the VP Choice Awards. Naway masuportahan po natin sila Kim and Paolo. Patunayan po natin ang lakas ng pwersa ng mga Kim Pao fans. Samantala, another congratulations naman kay Papi Paolo. Grabe, wow na wow sapagkat ang kanyang ad sa Salon Pass ay grabe, naka 103 million views lang naman po. Huwag ka ganyan. Grabe, ang laki no? Ibang-iba po sa mga ibang videos. Grabe, napakalakas. 103 million. Congratulations, Papi. Ito po ay para sa kanya endorsement na Salon Pass. So, ayan. Nawa ay masuportahan nyo din yung mga advertised at mga product na in-endorso nila Kim and Paolo. Mainit na naman ang usapan online dahil binatiko si Kim Chiu ng ilang netizen kaugnay ng kanyang closet bazaar. At gaya ng inaasahan, hati ang opinyon ng publiko. Sa isang banda, may mga netizen na nagtanong at pumuna, bakit daw mataas pa rin ang presyo kahit second hand? Bakit artista raw pero nagbebenta pa? At may ilan pang nagsabing parang hindi raw makatarungan para sa fans. Typical yan sa social media. Kapag sikat ka, konting kibot, may opinion agad. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, medyo unfair din ang ibang banat. Una sa lahat, karapatan ni Kim ang magbenta ng sariling gamit niya. Hindi ito sa pilitan, walang pinilit bumili. Closet bazaar ito, so malinaw na choice ng buyer kung bibili o hindi. At realistically, branded at alaga ang mga gamit ni Kim, kaya natural lang na may presyo pa rin. Ikalawa, hindi bago ang ganitong klaseng bazaar lalo na sa celebrities. Marami ang gumagawa nito hindi lang para magbawas ng gamit, kundi minsan ay may kasamang charity, negosyo o simpleng practical decision lang. Hindi rin porke artista ay bawal na kumita sa ibang paraan, trabaho pa rin yan, diskarte pa rin yan. Sa kabilang banda, valid din naman ang constructive criticism kung maayos ang pagkakasabi. Kung may nalito sa presyo o gusto ng mas malinaw na context, halimbawa kung may charity bang kasama o paano pinresyohan, pwedeng idaan sa mahinahong tanong hindi sa pangaaway. Ang hindi lang maganda ay kapag nagiging personal ang atake, yung parang hinuhusgahan na ang buong pagkatao ni Kim dahil lang sa closet bazaar. Kilala si Kim bilang masipag, humble at consistent sa pagtulong kaya parang ang bigat ng paratang kung ibabase lang sa isang event. Sa totoo lang, ito rin ay refleksyon ng celebrity double standards. Kapag ordinaryong tao ang nagbenta ng pre-loved items, okay lang. Kapag artista, may sermon agad. Pero sa dulo ng araw, consent ang pinakaimportante. Kung may bumibili at masaya sila, ibig sabihin may value pa rin ang binibenta. Dagdag ko lang, imbes na i-bash, mas healthy sana kung hindi trip ang presyo, huwag bumili. Kung may tanong, magtanong ng maayos. Kung may opinyon, ilahad ng may respeto. Si Kim Chiu ay patuloy pa ring Kim Chiu, isang hardworking woman na marunong mag-manage ng career at personal na buhay. Isang closet bazaar lang yan, hindi sukatan ng kabuuan ng pagkatao niya. Sa panahon ngayon, mabilis ang batikos, mabagal ang pag-unawa. Sana sa susunod mas timbang ang husga kaysa ingay.
Para sa akin, hindi dapat palakihin ng sobra ang isyong ito. Natural lang na may iba't ibang reaksyon ng mga netizen lalo na kapag celebrity ang involved. Pero kung titingnan ng patas, walang ginawang masama si Kim Chu. Closet bazaar iyon, ibig sabihin optional para sa bibili. Walang sapilitan, walang panlinlang. Kung sa tingin ng iba ay mahal, pwede naman silang huwag bumili at mag-move on. Sa totoo lang, parang naging outlet lang ito ng bashers. Kapag artista ka kasi, kahit simpleng bagay ginagawa ng issue. May double standard. Kapag ordinaryong tao ang nagbenta ng pre-loved items, okay lang. Pero kapag si Kim, may sermon agad. Valid lang ang puna kung maayos at may respeto. Halimbawa, kung gusto lang malinawan sa presyo o layunin ng bazar. Pero kapag personal na ang atake, doon na nawawala ang punto. Sa huli, choice ni Kim yan at choice rin ng buyer. Hindi ito binubura ang kabutihan, sipag at mga nagawa ni Kim Chu sa loob ng maraming taon. Isang event lang ito, hindi sukatan ng buong pagkatao niya. Kung tutusin, mas marami pa rin ang sumusuporta kaysa bumabatikos. Mas maingay lang talaga ang negatibo. At ganyan talaga ang buhay ng isang sikat. Konting galaw, may masasabi ang lahat. Ang balitang Kim Chu binatikos ng mga netizen sa kanyang closet bazaar ay isa sa mga typical na senaryo kung saan ang simpleng desisyon ng isang celebrity ay nagiging malaking usapin sa social media. Una sa lahat, mahalagang maunawaan na walang mali sa closet bazaar. Ito ay personal niyang paraan upang ipamahagi ang kanyang mga gamit, maaaring para magbawas ng gamit, magkaroon ng dagdag na kita, o kahit para sa charity. Lahat ng binibenta niya ay kanyang personal na pag-aari, at ang presyo rin ay produkto ng value ng brand, quality at sentimental factor. Ngunit gaya ng maraming celebrity-related news, ang social media ay mabilis humusga. May mga netizen na binigyan ng matinding puna na parang may obligasyon si Kim Chu na bentahan ito sa mas mababang presyo o na hindi siya dapat nagbebenta kasi artista siya. Ito ay classic example ng double standard sa celebrities. Kapag ordinaryong tao ang nagbenta ng pre-loved items, okay lang. Pero kapag si Kim, may sermon agad. Valid lang ang puna kung maayos at may respeto, halimbawa kung gusto lang malinawan sa presyo o layunin ng bazar. Pero kapag personal na ang atake, doon na nawawala ang punto. Sa huli, choice ni Kim yan at choice rin ng buyer. Hindi ito binubura ang kabutihan, sipag at mga nagawa ni Kim Chu sa loob ng maraming taon. Isang event lang ito, hindi sukatan ng buong pagkatao niya. Kung tutusin, mas marami pa rin ang sumusuporta kaysa bumabatikos. Mas maingay lang talaga ang negatibo. At ganyan talaga ang buhay ng isang sikat. Konting galaw, may masasabi ang lahat. Ang balitang Kim Chu binatikos ng mga netizen sa kanyang closet bazaar ay isa sa mga typical na senaryo kung saan ang simpleng desisyon ng isang celebrity ay nagiging malaking usapin sa social media. Una sa lahat, mahalagang maunawaan na walang mali sa closet bazaar. Ito ay personal niyang paraan upang ipamahagi ang kanyang mga gamit, maaaring para magbawas ng gamit, magkaroon ng dagdag na kita, o kahit para sa charity. Lahat ng binibenta niya ay kanyang personal na pag-aari, at ang presyo rin ay produkto ng value ng brand, quality at sentimental factor. Ngunit gaya ng maraming celebrity-related news, ang social media ay mabilis humusga. May mga netizen na binigyan ng matinding puna na parang may obligasyon si Kim Chu na bentahan ito sa mas mababang presyo o na hindi siya dapat nagbebenta kasi artista siya. Ito ay classic example ng double standard sa celebrities. Kapag ordinaryong tao ang nagbenta ng pre-loved items, okay lang. Pero kapag si Kim, may sermon agad. Valid lang ang puna kung maayos at may respeto, halimbawa kung gusto lang malinawan sa presyo o layunin ng bazar. Pero kapag personal na ang atake, doon na nawawala ang punto. Sa huli, choice ni Kim yan at choice rin ng buyer. Hindi ito binubura ang kabutihan, sipag at mga nagawa ni Kim Chu sa loob ng maraming taon. Isang event lang ito, hindi sukatan ng buong pagkatao niya. Kung tutusin, mas marami pa rin ang sumusuporta kaysa bumabatikos. Mas maingay lang talaga ang negatibo. At ganyan talaga ang buhay ng isang sikat. Konting galaw, may masasabi ang lahat. Ang balitang Kim Chu binatikos ng mga netizen sa kanyang closet bazaar ay isa sa mga typical na senaryo kung saan ang simpleng desisyon ng isang celebrity ay nagiging malaking usapin sa social media.
Una sa lahat, mahalagang maunawaan na walang mali sa Closet Bazaar. Ito ay personal niyang paraan upang ipamahagi ang kanyang mga gamit, maaaring para magbawas ng gamit, magkaroon ng dagdag na kita, o kahit para sa charity. Lahat ng binibenta niya ay kanyang personal na pag-aari, at ang presyo rin ay produkto ng value ng brand, quality at sentimental factor. Ngunit gaya ng maraming celebrity-related news, ang social media ay mabilis humusga. May mga netizen na binigyan ng matinding puna na parang may obligasyon si Kim Chiu na bentahan ito sa mas mababang presyo o na hindi siya dapat nagbebenta kasi artista siya. Ito ay classic example ng double standard sa celebrities. Kapag ordinaryong tao ang nagbenta ng pre-loved items, okay lang. Pero kapag si Kim, may sermon agad. Valid lang ang puna kung maayos at may respeto, halimbawa kung gusto lang malinawan sa presyo o layunin ng bazaar. Pero kapag personal na ang atake, doon na nawawala ang punto. Sa huli, choice ni Kim yan at choice rin ng buyer. Hindi ito binubura ang kabutihan, sipag at mga nagawa ni Kim Chiu sa loob ng maraming taon. Isang event lang ito, hindi sukatan ng buong pagkatao niya. Kung tutusin, mas marami pa rin ang sumusuporta kaysa bumabatikos. Mas maingay lang talaga ang negatibo. At ganyan talaga ang buhay ng isang sikat. Konting galaw, may masasabi ang lahat. Ang balitang Kim Chiu binatikos ng mga netizen sa kanyang Closet Bazaar ay isa sa mga typical na senaryo kung saan ang simpleng desisyon ng isang celebrity ay nagiging malaking usapin sa social media. Una sa lahat, mahalagang maunawaan na walang mali sa Closet Bazaar. Ito ay personal niyang paraan upang ipamahagi ang kanyang mga gamit, maaaring para magbawas ng gamit, magkaroon ng dagdag makita, o kahit para sa charity. Lahat ng binibenta niya ay kanyang personal na pag-aari, at ang presyo rin ay produkto ng value ng brand, quality at sentimental factor. Ngunit gaya ng maraming celebrity-related news, ang social media ay mabilis humusga. May mga netizen na binigyan ng matinding puna na parang may obligasyon si Kim Chiu na bentahan ito sa mas mababang presyo o na hindi siya dapat nagbebenta kasi artista siya. Ito ay classic example ng double standard sa celebrities. Kapag ordinaryong tao ang nagbenta ng pre-loved items, okay lang. Pero kapag si Kim, may sermon agad. Valid lang ang puna kung maayos at may respeto, halimbawa kung gusto lang malinawan sa presyo o layunin ng bazaar. Pero kapag personal na ang atake, doon na nawawala ang punto. Sa huli, choice ni Kim yan at choice rin ng buyer. Hindi ito binubura ang kabutihan, sipag at mga nagawa ni Kim Chiu sa loob ng maraming taon. Isang event lang ito, hindi sukatan ng buong pagkatao niya. Kung tutusin, mas marami pa rin ang sumusuporta kaysa bumabatikos. Mas maingay lang talaga ang negatibo. At ganyan talaga ang buhay ng isang sikat. Konting galaw, may masasabi ang lahat. Ang balitang Kim Chiu binatikos ng mga netizen sa kanyang Closet Bazaar ay isa sa mga typical na senaryo kung saan ang simpleng desisyon ng isang celebrity ay nagiging malaking usapin sa social media. Una sa lahat, mahalagang maunawaan na walang mali sa Closet Bazaar. Ito ay personal niyang paraan upang ipamahagi ang kanyang mga gamit, maaaring para magbawas ng gamit, magkaroon ng dagdag na kita, o kahit para sa charity. Lahat ng binibenta niya ay kanyang personal na pag-aari, at ang presyo rin ay produkto ng value ng brand, quality at sentimental factor. Ngunit gaya ng maraming celebrity-related news, ang social media ay mabilis humusga.